Tumawag ang batang babae sa 911 nang hindi magising ang kanyang ina. Natigilan naman ang mga pulis sa kanilang nabungaran. Isang umaga, ang 4 na taong si Sophie ay nagising at naabutan ang kanyang ina na mahimbing pang natutulog. Kakaiba ito para kay Sofia dahil ang kanyang ina ay laging mas maaga kung gumising. Ang lahat ay ginawa ng bata para magising ang kanyang ina, pero wala itong epekto. Dito na napaisip ang bata na baka may hindi na tamang nangyayari. Lumipas na ang ilang oras ay nanatili pa ring tulog ang kanyang ina. Kaya denial na lamang ng bata ang nalalaman niyang numero para humingi ng tulong. Isang numero na sadyang ipinasaulo sa kanya ng kanyang ina kung sakaling may emergency. Naiiyak pa ang bata na inihayag sa operator ng 911 ang sitwasyon. Sinabi nito na ang kanyang ina ay hindi na gumigising. Mababagabag mo sa boses ng bata ang takot at pagkabaghabag. Kaya naman mabilis na umaksyon ang mga otoridad. Agad nagpadala ng operator ng mga pulis at ambulansya sa address kung saan nakalokasyon ang bata. Pero pagkarating doon, hindi inaasahan ng mga pulis na magiging mahirap pala sa kanila ang makapasok sa apartment ng madalian. Higit sa kanilang inaakala. At nang naging otorisado na ang mga pulis nang makapasok, ay nasindak sila sa kanilang nasaksihan. Ano nga ba ito? Ano ang nagpagulat sa mga pulis? Ano kaya ang problema ng ina ni Sophie? Atin ba itong masusolusyonan? Si Sophie lamang at ang kanyang ina na si Hannah ang naninirahan sa nasabing apartment. 4 na taon na si Sophie at wala nang nakagisnang ama. Simula pa lang nang mapag-alaman ng lalaki na yon ang pagbubuntis ni Hannah ay iniwan na siya nito na parang wala lang. Kaya naman sinikap ni Hannah ang lahat ng responsibilidad ng mag-isa kahit na mahirap. Ang pinaka-paboritong oras ng mag-ina ay ang umaga. Matapos kasing gumising at mag-almusal ng magkasabay, si Hannah ay magpapatugtog na ng musika para makipagsayaw sa kanyang anak. Kapag siya ay papasok sa trabaho ay inihahatid naman niya si Sophie sa daycare. Kaya naman napagtanto kaagad ng bata ang pagkakaiba ng araw na iyon. Nang magising si Sophie ay napansin na niya kaagad ang naging kakaiba sa kanyang ina. Ni hindi nito maidilat ang mga mata, lalo't normal umano na nagigising si Hannah sa kanyang alarm na siya mismo ang pumapatay. Pero sa puntong yon ay wala talaga itong kagalaw-galaw o reaksyon man lamang. Si Sophie pa mismo ang nagpatay sa alarm nang sa kauna-unahang pagkakataon habang nakatayo sa tabi ng kanyang ina. Una nang inisip ng bata na baka nasobrahan lamang sa pagkakapagod ang kanyang ina. Kaya naman binihisa na lamang ni Sophie ang kanyang sarili at dumiretso na sa kama nang walang kasama. Umaasa siyang susunod na lamang ang kaniyang ina pero hindi na yun nangyari. Sa bawat minutong lumilipas ay nananatili pa ring nakaratay sa kama si Hannah. Sinubukan ng bata na manood ng TV sa sala hanggang sa makaramdam na siya ng pagkagutom. Hindi naman mapaghandaan ng bata ang kanyang sarili ng almusal, kaya sinibukan nitong puntahan muli ang kanyang ina. Dahan-dahang pinasok ni Sophie ang kwarto ng kanyang ina. Mami! Hindi pa po ba kayo gigising? Nagugutom na po kasi ako. Si Hannah ay nanatili pa rin nakapikit na parang walang nadidinig hanggang sa subukan ni Sophie na sumampa sa kama ni Hannah para mas lalo pa itong gisingin. Niyugyug nito ang balikat ng kanyang ina pero parang walang nangyayari. Dito na sobrang nag-alala ang bata. Bigla na siyang nataranta at natatakot ng sobra. Ang kanyang mga luha ay nagsisimula na ring pumatak sa kanyang mga mata. Hindi malaman ni Sophie ang dapat niyang gawin. Alam niyang may hindi tamang nangyayari na kailangan agad masolusyonan. Nagawang tumawag ni Sophie sa 911, ang tanging numero na itinuro sa kanya ng kanyang ina na dapat tawagan sa gantong sitwasyon. Nanginginig pa ang kamay ni Sophie habang dinadayal ang numero, sabay lapit nito sa kanyang tenga. Isang lalaki ang nakausap ng bata sa telepono. 911, ano ang inyong emergency? Buong araw na pong natutulog si Mami at hindi na po siya nagigising. Sinubukan ni Sophie na maging kalmado sa kabila ng lahat, habang ang operator ay nagulat naman nang madinig ang boses ng bata. Anong pangalan mo, Iha?
Maayos na tanong ng lalaki. Sophie po, pwede niyo po ba akong tulungan? Sabi mo na nga na ang inyong ina ay magdabag na natutulog at di pa nagigising. Nandyan ba ang inyong ama sa paligid, Sophie? Wala po. Kami lang po ni mami ko ang magkasama. Ngayon lang po nagaganto si mami ko. Sige Sophie, makinig kang mabuti iha. Wag na wag mong ibababa ang linya. Kalma ka lang. Nasaan ang mami mo ngayon? Nandun po siya sa kanyang kwarto. Nakahiga po sa kanyang kama. Okay, Sophie, tama yung ginagawa mo. Alam mo ba kung saan kayo nakatira? O kung saan ka namin pupuntahan? Agad namang ibinigay ng bata ang address sa operator. Agad ding tinanong ng operator sa bata kung nasaktan ba ang kanyang ina. Nagkaroon sila ng mas marami pang katanungan at inabot din ng napakatagal bago makarating sa ambulansya. 4 na taon pa lamang si Sophie kaya't hindi pa ito nagbibigay pansin sa oras. Pero ramdam niya na dapat ay makarating na ang ambulansya agad-agad. Kasabay ng mga sandaling iyon ay ibinubulungan naman ni Sophie ang kanyang ina. Umaasa na nadidinig siya nito kahit papaano. Sa wakas, sa tinagal-tagal ng sandali ay narinig na rin ng bata ang papalapit na sirena ng ambulansya at ng mga otoridad. Kaya naman nanakbo agad si Sophie sa sala para hintayin ang kanilang pagdating. Sa harap ng pintuan ay nagsisigaw ang mga pulis. Naririto na kami. Si Sofia naman ay kinakabahan ng sobra dahil ngayon lamang niya mararanasan ang mga ganong bagay. Sophie, iha, pwede ba buksan mo ang iyong pinto para sa amin? Pero hindi pala yun magiging madali para sa kanya. Si Sophie ay masyadong maliit pa para maabot ang hawakan ng pintuan. Sinubukan ng bata na lumiyad para maabot ang hawakan pero hindi niya talaga makaya. Kinakailangan ni Sophie na gumawa ng paraan para makapasok ang mga pulis dahil nakasalalay dito ang kaligtasan ng kanyang ina. Dito na niya nakita ang itim na kahon sa ibabaw ng mesa na naisipan niyang gawing tungtungan. Sinubukan niyang muli na buksan ang pintuan pero hindi pa rin niya ito maabot. Dapat ay makakita kaagad si Sophie ng anumang bagay doon na pwedeng makatulong sa kanya. Dito na niya naisipan ang gumamit ng upuan na ngayon niya lamang napagtanto dahil sa labis ng pagkataranta. Nagtataka ang bata kung paanong hindi niya ito naisip kaagad. Masyado nga lamang mabigat ang silya para sa isang batang babae na gaya niya. Itinulak na lamang ng bata ang silya para mapatumba ito sa bigat kasabay niya. Dahilan para tumama siya sa sahig ng una ang mukha. Dagdag pa na nadaganan pa siya ng silyang yon na napakabigat. Ang bata ay nagsisigaw ng sobra, hindi siya makaalis sa kanyang kinalalagyan. Hindi naman siya gaanong nasaktan pero hindi niya magawang makatayo. Masyado talagang mabigat ang silya para sa kanya. Sophie? Ayos ka lang ba? Tanong ng isang pulis sa labas ng pintuan. Naiiyak naman ang bata na tumugon sa pagsasabing hindi siya makagalaw at makaalis. Naging bagabag pang lalo ang bata dahil sa nangyayari. Wala naman siyang ibang nais kundi ang matulungan ang kanyang ina. Ngayon ay hindi siya makagalaw para mapagbuksan ng pinto ang mga taong nagnanais na makatulong. Lingid sa kaalaman ng bata na may ibang paraan pa para makapasok ang pulis sa kanilang apartment. Alam na rin ng mga pulis ang gagawin. Huwag kang mag-alala, Sophie. Sa kabila ng paninigurado ng mga pulis ay hindi mawala sa bata ang pangamba na kung paano mabubuksan ang mga pulis sa kanilang pintuan. Maya-maya pa ay nadinig na ng bata na tila nagbabaan na ng apartment ang mga pulis na mas lalo niyang ikinatakot. Inisip ni Sophie na baka sinukuan na sila ng mga taong tutulong sa kanila sa ganoong sitwasyon. Pero syempre, yun ay malayo sa katotohanan. Agad bumalik ang mga pulis para sabihin sa bata na hindi sila aalis at hindi siya nila iiwan. Bata, kumuha lang kami ng ilang gamit sa ibaba. Maghintay ka lang dyan ng kalmado at huwag matakot. Makakadinig ka ng malakas na tunog. Nakinig naman si Sophie kaya nanatili lamang siyang kalmado anuman ang mangyari. O sige, ito na. Pagbilang kong 3, takpan mo ang tenga mo. 1, 2, 3. Si Sophie ay napapikit at agad na tinakpan ng kanyang kamay ang kanyang mga tenga. Wala siyang ideya
kung ano ang susunod na mangyayari, pero labis na lamang siyang nagtiwala. Isang malakas na lagabog ang lumigalig sa paligid. Isang lagabog na sa sobrang lakas ay nadama pa ng katawan ng bata mula sa sahig na kanyang kinalalagyan. Muli ay napatakip siya ng tenga nang may isa pang lagabog ang sumunod. Nais malaman ni Sophie kung ano ang kanilang ginagawa, kaya't ibinukas niya ang kanyang mga mata para sumilip. Hanggang sa lumigalig na ang pangatlong lagabog na siyang nagpabukas ng bahagya sa kanilang pintuan. Napagtanto ng bata na sinusubukan na ng mga pulis na sirain ang kanilang pintuan para makapasok. Sa pang-apat na paghampas ay nagtalsikan na ang ilang maliliit na bahagi ng pintuan. Si Sophie ay pinanatili lamang ang sarili na nakapikit, hinihintay na lamang ang lahat na matapos bago dumilat. Nadinig naman ng bata na nag-uusap ang mga pulis. Tila hindi nila magawang sirain ang pintuan ng ganong kadali. Kaya't naisip ng mga ito na gumawa ng ibang paraan. Kanya-kanyang paraan ang naisip ng mga pulis para lamang makapasok at sila'y matulungan. Dito na naisip ni Sophie na kailangan na niyang kumilos at hindi manatili na gano'n na lamang. Buong lakas niyang inangat ang silya kahit man lang sana bahagyang mapagalaw ito at maalis sa pagkakadagan sa kanya. Ginamit niya ang lahat gamit ang puwersa ng kanyang kamay at binti. Huminga siya ng malalim at maswerte naman itong gumana. Nasurpresa ang bata na mapagalaw niya ang selya. Hindi siya papayag na basta sumuko na lamang, kaya nagawa niya ang lahat para makabangon. Hirap mang makatayo ay nagawa ng bata na makagapang ng buong lakas papunta sa kanyang ina. At doon nakarinig muli ang bata ng mas malakas pang lagabog kaysa kanina na nagpasira ng mga pintuan. At ganap na ngang nakapasok ang mga pulis sa kanilang apartment. Mabilis na napuno ang kanilang apartment ng mga otoridad at paramedics. Ang isang pulis naman ay agad na kinarga ang bata. Ang mga paramedics naman ay nabigla sa kanilang nasaksihan, pero agad na rin nilang inilagay ang ina ng bata sa stretcher. Parehas na dinala ng ambulansya ang mag-ina papunta sa pinakamalapit na ospital. Lingid sa kaalaman ng mag-ina na ang dahilan ng lahat ay isang bagay sa kanilang apartment na hindi nila napapansin. Gayunpaman ay masyado pang bata si Sophie para maunawaan ng lahat na nag-aabang lamang sa pagising ng kanyang ina. Agad sinuri ng hospital ang kalagayan ni Hannah at nagawa naman nilang maayos na ang kalagayan ni Sophie. Si Sophie ay natatakot. Wala siyang ideya sa mga makina na ginagamit sa kanyang ina, kung ito ba'y nakakasakit o hindi. Maya't maya pa ay dumating na sa hospital ang lola ni Sophie. Ang hospital mismo ang tumawag sa lola ng bata para ipaalam ang nangyari. Payakap namang sinalubong ng bata ang kaniyang lola at muli ikwinento nito ang nangyari. Hindi naman naging madali ang lahat para kay Hannah. Hindi rin siya agad na nagising, pero nang dahan-dahan na niyang maimulat ang kanyang mga mata, ay naging lito ang kaniyang pag-iisip. Naguluhan siya at hindi inaasahang magigising siya sa isang hospital. Dito na naibahagi ng doktor kay Hannah ang katapangan na ginawa ng kaniyang anak, ang ginawa nitong pagtawag sa 911. Dito na rin nagkaroon ng mga otoridad na tanungin si Hannah kung ano ba talaga ang nangyari. Pero wala siya umanong maalala, maliban sa masama na talaga ang pakiramdam niya bago pa siya magpahinga. Ang mga pulis ay nagsilbing seryoso sa pagsusulat ng bawat detalye, pero nagawa nilang maipaliwanag ang lahat nang sila'y makapasok na sa apartment. Agad na nilang napuna ang isang bagay doon na agad din na lang naamoy. Sa labas pa lamang ay naaamoy na nila yon na nagbigay daan na sa kanilang pagdududa. Pero napatunayan nila ito ng kanila mismong nasaksihan. Sa ilalim ng kama ay natagpuan ng mga otoridad ang isang mold na lumalaki. Gayon din sa may damitan at ilang sulok ng kisame. Tila nagkakalat na ang mold na yon sa kanilang tahanan. Ang mold umano na yon ay toxic na naging dahilan sa pagsama ng pakiramdam ni Hannah. At kung hindi kaagad nakatawag ng pulis ang kanyang anak, ay pwede nila itong ikapahamak. Nang malaman yon ay walang masisisi si Hannah kundi ang kaniyang sarili, na hindi kaagad napansin ang bagay na yon na pwedeng magpahamak sa kanyang anak.
Sinuri naman si Sophie ng mga doktor para sa ilang sintomas, pero maswerteng maayos naman ito at walang problema. Hindi alam ng mga doktor kung paanong si Hannah lamang ang naapektuhan sa mold at hindi si Sophie. Hindi na rin kinakailangan ng mag-ina na bumalik sa apartment na yon, na infested pa rin ng mold. Maging ang may-ari ng apartment ay nagulat nang malaman ang naging dahilan ng lahat, kaya nagmadali din siyang magsuri sa ibang unit para alamin kung may ibang mold din ang nagkalat sa iba. At nang nakumpirma na meron nga ay walang nagawa ang may-ari. Base na rin sa pag-uutos ng mga otoridad na paalisin ang lahat ng mga tao doon para sa kanilang kaligtasan. Ang linisin umano ang ganong karaming mold ay hindi madali ang proseso na pwedeng umabot ng ilang linggo. Pansamantala si Sophie at ang kanyang ina ay nanuluyan muna sa kanyang lola. Ilang linggo ang makalipas ay ganap nang naging malinis ang apartment at pwede nang matirhang muli. Ang mga mold ay nalinis ng mabuti at hindi na muli pang nagbalik. Si Sophie naman ay nagsikap at sa pagkalaki ay naging isang ganap na paramedic na makakapagligtas pa ng mas maraming buhay.